よならありがとう声の限り悲しみよりもっと大事なこと去りゆく背中に伝えたくてぬくもりと痛みに間に合うようにこのまま続くと思っていたHana, point of view. Napahanga ako sa magandang ayos nitong labas ng bahay nila Gray. Marami na rin mga tao ang nagsisidatingan, suot ang magagarang kasuotan. Naramdaman ko na lang na may humawak sa kamay ko. Kinakabahan? Ngiting tanong niya at natatawang napakamot na lang ako sa batok dahil hindi ko alam kung bakit kinakabahan ako dahil matagal na ang huli kong attend sa ganitong okasyon except kay Melissa. Ito kasing kila Gray ay tingin ko mga mayayamang tao ang nandito. May nakikita rin akong iilang sikat na tao. Hehe, di kasi ako sanay pumunta sa mga ganitong lugar. Matagal-tagal na rin nung huli kong punta sa isang magarbong party at iyon ay nung bata pa ako. Napatango naman ito. Let's go! Tumango na rin ako kaya nagsimula na kaming maglakad papasok nitong bahay nila. May isang magandang babae at lalaki ang sumulubong sa amin. Saan? Nagulat ako nang tawagin si Gray ng isang lalaki na matangkad at kamukha ni Gray pero naging matured lang ang itsura nito. Dad? Sabay yakap nito sa tatay niya. Napangiti naman sa akin ang mom at dad niya kaya nginitian ko rin sila. Nahihiya patuloy ako. Who is she, son? Di ko alam na may girlfriend ka na pala. Pangtutukso ng tatay niya sa kanya na kinapula niya. No dad, she's my friend. Nagkibit balikat na lang ang tatay niya at tumingin sa akin kaya napangiti ako na nahihiya sa kanya. Hi Iha, I'm Gray's mom and you are? Sabay lahad nito ng kamay kaya tinanggap ko ito. Hana po. Nice name, sabi nito. Halina kayo at magparty na kayo sa loob. Thanks mom, sambit ni Gray at tinanguan ng mami niya na sobrang lapad ng ngiti. Let's go? Tumango ako habang nakahawak ito sa aking likuran at nagsimula na kaming maglakad papasok. Maraming mga tao ang napapatingin na nakangiti at may mga masasamang titig. Kapag gwapo nga naman ang kasama at girls dream pa, magtaka ka na. Baka pinapatay ka na niyan sa mga titig nila. Sumalubong sa amin ang napakalakas na tugtugan at nagsasayawang mga tao. Karamihan ng nandito ay mga taga-school lang naman at may hindi rin. Gray, pre! Napatingin kami kay Paul na may kaakbay na babae at lumapit sa amin kasabay ng pagmanhag nito kay Gray. Hi Hana! Hi! Balik na bati ko rito at naramdaman ko ang pagpisil ni Gray sa kamay ko na nakahawak pa rin pala. Wow, dude! Binati lang naman, OA na! Natawa na rin kaya tinignan ako ni Gray nang nakakunot ang noo at tumigil na ako sa pagtawa, baka magtampo pa to. Halina kayo, nandun na sila Lucas at Gab. Sige, susunod na kami. Napatango naman si Paul at naglakad na kung saan nakapwesto sila Lucas, kaya sumunod na rin kami. At sa di kalayuan, kita ko si Lucas at Kuya Gab na may katabing babae. Are you okay? Tanong ni Gray sa akin na kinatango ko. Hey, Gray! Where is Tita? Tanong ni Kuya Gab, sabay manhag nito kay Gray kaya bumitaw muna ako sa kamay nito. Ayun, binabate yung mga in-invite niya. Sabi ni Gray. Okay. Hi Hana. Niyakap ko ito at binate rin pabalik. Hi Gab, nasan si Melissa? Tanong ko rito. I don't know, pero nakarating na siya rito kanina pa. Hinahanap ka nga rin kanina. Napatango na lang ako. Gray, hanapin ko lang muna si Melissa. Paalam ko rito na kinatango naman niya. Go ahead, hihintayin kita dito. Saad nito. Sige. Bago pa man ako makaalis ay nakita ko ang pagtitig ni Lucas at bigla naman itong umiwas ng tingin. Nagsimula na akong maglakad para hanapin si Melissa. Saan ko ba siya hahanapin? Nasa may bandang pool area ako at marami na rin ang mga nagpa-party-party. Isabay mo na ang malalakas na music hanggang sa makita ko siya. Kaya naglakad na ako papunta sa pwesto ni Melissa nang biglang may humawak ng braso ko at hinatak ako. Uy, ano ba? Bitawan mo nga ako! Napakalakas niya kaya nahirapan akong makawala sa kamay nito. Tulong!
Sumisigaw ako pero di man lang naririnig nila ang pagsigaw ko dahil sa napakalakas na music. Bitaw sabi eh! Nagulat na lang ako nang makarating kami sa hindi ko kabisadong lugar, pero mukhang hindi na ito sa bahay nila Gray. Hindi ko makita ang muka ng lalaki dahil nakamask ito. Sino ka ba? Pakawalan mo nga ako! Pagpupumiglas ko, pero mukhang di talaga ako makawala sa kamay nito. Huwag ka nang makulit, miss. Sumunod ka na lang sa akin kung hindi malalagot ka. Bumilis bigla ang tibok ng puso ko dahil sa takot na nararamdaman ko. Hindi pwede. Ayoko pang mamatay. Nagsisisigaw ako na bitawan ito, pero mukhang parang nagbibingihan lang ito nang makarating kami sa isang abandonadong bahay na balot ng dilim at tanging isang ilaw lamang ang nakabukas. Nang biglang may humarang sa harap niya bago pa man kami makapasok at si Lucas. Kita ko ang pagkuyom ng kamao nito at walang ano-ano ay pinabagsak nito ang lalaki kaya napabitaw ito. Kita ko ang pagdugo ng labi nang sinuntok ni Lucas. Binugbog nito ang lalaki hanggang sa mawala ng malay. Back off man! Napaatras ako dahil parang nakaramdam ako ng takot. Napatayo na si Lucas at tinignan ako sa mga mata ko. Napansin ko ang pagkalma nito at naglakad na lang bigla, paalis na parang walang nangyari. Lucas! Tawag ko rito kaya napahinto ito sa paglalakad kahit nakatalikod ito, alam kong naririnig ako nito. Salamat! Nagsimula na muli itong maglakad matapos marinig ang sinabi ko. Napatingin ako sa lalaking nakahandusay sa lupa kaya nagmadali agad akong umalis ron. Napaisip akong, paano nakapunta ron si Lucas? Paano niyang nalaman na kinuha ako? Hana, dito! Sabay kaway ni Melissa sa akin kaya ngumiti ako at pumunta sa pwesto ni Melissa nang makabunggo ko ang isang babae. Ano ba? Di ka ba nag-iingat? Hana? Tita Fe? Natulala ako rito nang biglang kumunot ang noo niya. Why are you here? Ang alam ko, di nagpapapasok ng mga taong katulad mo. Para akong kinasuklaman na ang sarili kong tita ay nagawang pagbintangan si Papa. Tita, wag mo kong matawag-tawag na tita dahil kailanman di ko tinuring na kapatid ang papa mo at higit sa lahat, ayaw kitang maging pamangkin. Sabay duro nito sa akin. Naramdaman ko na lang na nag-iinit ang gilid ng mata ko dahil sa mga sinabi nito. Huwag po kayong mag-alala, di ko na kayo tatawaging tita, pero sana huwag kayong magbintang ng isang tao kung wala ka namang talagang ebidensya. Napakuyom ako nang maalala ko na naman ang pait na naranasan ko kung paano niya nagawang kasuklaman ang kapatid niya. Dahil yun ang totoo, may nanakaw ang papa mo. May mga karamihan ng tao ang napapatingin sa pwesto namin hanggang sa maagaw na ang atensyon nilang lahat. Hindi magnanakaw ang papa ko! Huwag mo nang pagtakpan ang ama mo, Hana, dahil yun ang totoo! Sabay duro nito sa akin kaya napapunas na lang ako sa luhang tumulo sa pisngi ko. Tandaan mo, tita, walang lihim na di nabubunyag. Umalis na ako mula sa party kahit tinawag pa ako nila, wala na akong pake. Di ko ba alam bakit ang malas ng buhay ko? Bakit? May nagawa ba akong mali para maranasan ang mga ganito? Napangiti na lang ako nang mapait at sumakay ng taxi. Dito ko binuhos ang luhang kanina pang gustong lumabas kahit na nagtataka si Manong. Napasandal na lamang ako sa bintana nitong taxi nang biglang huminto ito kaya pinunasan ko ang luha sa pisngi ko. Manong, bakit po huminto? Ma'am, mukhang may nakaharang sa daan. Nakunot naman ang noo ko nang makita si Lucas na nakaharang dito habang nakataas ang dalawang kamay na tila nakikipagpatintero. Anong ginagawa niya? Lumabas ako sa taxi at tinignan siyang nakakunot ang noo. Kita ko ang pagtulo ng mga pawis nito sa kanyang mukha na tila nagpahat palalo sa kanya. Lucas, anong ginagawa mo? Di ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang bigla itong yumakap sa akin at ramdam ko ang malalim nitong paghinga sa leeg ko. Are you okay? Sa pagsalita nito ay maririnig mong pagod ito. Di ko alam pero parang nagkaroon ng sariling buhay ang ulo ko at tumango ito. Bakit ganito? May nararamdaman akong kakaiba. Mas hinigpitan pa nito ang pagyakap niya na mas lalong nagpabilis ng tibok ng puso ko, kisabay ng pagliparan ng mga paru-paro sa aking tiyan. Lucas! Natauhan siguro ito at biglang humiwalay sa pagkakayakap. Sorry, pagpapaumanhin ito. Bakit ka nandito?
Napansin ko ang pagkailang nito, kasabay ng pag-iwas niya ng tingin. I just want to know kung ayos ka lang kasi umalis ka bigla sa party. Bigla akong nakaramdam muli ng lungkot dahil sa sinabi ni tita. Napansin ko ang pagpunta ni Lucas kay Manong at inabutan ito ng libu-libong pera. Anong ginagawa mo? Nahihibang na ba siya? I gave him a lot of money para naman di ka makaalis. What? Binigyan niya lang si Manong para di ako tumakas? Wow advance lang mag-isip. Lucas, ayos lang ako siguro, napagod lang ako kanina. Your tita, right? Parang natiklop ang dila ko dahil sa tanong nito. Paano mo nalaman na si tita yun? Paano niya nalaman? I know her. Napansin ko ang pagsimula nitong maglakad kaya sumabay na rin ako. Paano? Napatingin ito sa akin at tumingin muli sa daan. She is the mother of Troy. My best friend too. Ramdam ko ang lungkot sa boses nito. Wait. Kinuha ko ang panyo sa bulsa ko at pinunasan ang mga pawis nito sa mukha. Si Lucas ang tipo na pointed nose, mapupulang labi, at maputi na kinabagay ng buhok niyang may pagka-messy. Sorry. Natauhan ako nang tumitig ito sa akin kaya binalik ko ng muli ang panyo sa bulsa ko. Baliw ka na talaga, Kana. Isang malaking kahibangan. Aish! Naiilang tuloy ako, kaya ako na muli ang nagsimulang maglakad. Di ko ba alam, kahit sabihin nilang masamang lapitan ang isang lobo dahil sa mga hunter na handang patayin ito, pero napakamatalino nito. Ay ayaw na nilang lapitan pa ito dahil sa makakatabi mo na si kamatayan. Pero para sa akin, siya ang klase ng tao na kailangan ng kaibigan na tutulong sa kanya. I want to know you more, Lucas. Kinaumagahan ay nag-ayos na ako ng aking sarili para sa pagpasok. Ate Hana, sasama ka po ba? Tanong ni Joshua sa akin. Aalis kasi sila ni Lola papunta sa kapatid nito sa probinsya. Napaupo ako para magkasing pantay kami. Hindi pero hayaan mo, sa susunod sasama na si Ate Hana. Kita ko ang lungkot sa mga muka ni Joshua. Sigurado ka ba, Iha, na magpapaiwan ka rito? Pwede ka pa naman humingi ng letter sa school nyo. Napangiti ako kay Nay Dolores. Nay, kaya ko naman po, wag po kayong mag-alala. Napangiti ako para pagaanin ang loob nito na ayos lang ako rito sa bahay nila. Maging good boy ka wag mong istresin si lola mo. Pangangaral ko rito na kinatango naman niya. Ayan na po yung bus, Nay. Sabay turo ko sa bus na sasakyan nila. Hanggang sa huli ay nagpaalam ako kay Nay Dolores at nagpasalamat na rin dahil ako muna ang maiiwan sa bahay na pinagkatiwala niya. Sabi ni Nay Dolores ay mukhang tatagal sila ron. Wala naman ako magagawa dahil yun ang desisyon niya na gusto na niyang makita ang mga kapatid niya sa probinsya. Nang makarating ako sa bahay na habal-habal ay inayos at nilinis ko ito para naman presko. Kailangan ko nang sanayin ang sarili kong mag-isa. Oo nga pala. Bukas, maghahanap na ako ng bagong trabaho kasi hindi na si Melissa ang maghahandle ng bar, kundi ang tito niya. Wala, ganun talaga ang buhay. Pero dapat, hindi ka sumusuko, di ba? Laban lang. Sabi nga ng mga Koreano, fighting! Napanood ko lang si drama na pinapanood ni Melissa sa phone niya noong mga nakarang araw. Napatingin ako sa bracelet na nakakabit sa kamay ko at ngayon, nagandahan na naman ako dito kaya hinaplos ko ito. Bakit binigay sa akin to ni Lucas? Kahit ako, naguguluhan bakit niya ako binigyan ng ganito. Kasi tayong mga tao kapag binigyan lang ng isang bagay ay binibigyan na natin ng mali siya na nagparamdam ng sakit. Napaupo na lamang ako nang matapos linisin ang buong bahay kaya napainom ako ng tubig. Kumaing mag-isa, manood mag-isa. Yan ang mga sasanayin ko sa mga magdadaang araw. Napahiga na ako matapos maghugas ng pinagkainan at sakto naman na dinapuan na ako ng antok kaya nakatulog agad ako. Kinabukasan, nang makarating ako sa school ay napaayos ako sa uniform ko at may mga estudyanteng napapatingin sa akin kasabay ng pagbubulungan. Hana! Napatingin ako kay Melissa na papunta sa pwesto ko. Anong nangyari kagabi? Bigla ka na lang tumakbo. Napangiti ako dito. Ayos lang ako, sumakit bigla yung ulo ko kagabi. Nanliit naman ang mata nito. Bakit? Kinulit ka ba ni Gray kaya sumakit ulo mo? Natawa ako sa sinabi nito. Balew,
Hindi, sadyang sumakit talaga ang ulo ko nung time na yun. Nakumbinsi ko na naman ito. Nang makarating kami sa room, di pa rin ako makatakas sa mga titig nilang di ko alam kung bakit. Hana, nakita mo na ba? Tanong ni Jade na classmate namin. Ang alin? Tanong ni Melissa. Yung nakapost sa bulletin board. Napatayo agad kaming dalawa ni Melissa at nagkatinginan sa isa't isa. Aling nakapost? Tanong ko rito. Sumama ka. Sabi nito na kinatango ko naman kaya nagsimula na kaming maglakad papuntang bulletin. Maraming mga estudyante ang naroon at tila ba may pinag-uusapan ang mga ito. Ayun! Sabay turo nito sa isang picture at marami ito. Nanlaki ang mata ko nang makitang may mga litrato ako kasama si Gray na nakaupo kaming dalawa sa may likuran ng school at si Gray naman na buhat-buhat ko dahil sa may sugat ito. Fame war. Sinong may gawa niyan? Tanong ni Melissa, pero hindi pa rin ako makapagsalita dahil sa nakikita ko. Diba siya yun? Oo nga, ano ba yan? Ang landi naman niya. Aba hoy, mga chismosa! Turo ni Melissa sa dalawang babae na nagbulungan. Kami ba ang tinutukoy mo? Turo nito sa sarili. Sino ba tinuro ko? Bulag ba kayo o sadyang makikitid lang mga utak niyo? Kita ko ang pagkuyom ng dalawang babae kaya hinawakan ko sa braso si Melissa para awatin. Melissa, halika na. Hinila ko siya paalis sa mga yun at biglang may humarang sa amin at si Stacy ito. Nice, Hana! Sikat ka na, di mo ba nagustuhan? Sarkastikong sabi nito habang pumapalakpak pa. Stacy, ano bang problema mo? Unti-unti itong naglakad at ang kaninang nakangiti nitong itsura ay napalitan ng galit. Problema ko? Sabay duro nito sa akin na kinaatras ko konti. Ikaw ang problema ko. Alam mo, Hana, nang mapalapit ka kay Lucas, nanlamig siya sa akin at dahil yun sa kagagawan mo. Stacy, wala akong pakialam sa inyo ni Lucas. Kaya huwag kang mambintang na nilalandi ko si Lucas dahil wala namang kayo. Kita ko ang pamumula nito. Sinugod bigla ako nito at sinabunutan. Malandi ka! Dapat di ka na pumapasok sa mga ganitong school. You're cheap girl! Tama na, Stacy! Nasasaktan si Hana! Pinipigilan ni Melissa ang pagsabunot sa akin ni Stacy. Nakaramdam ako ng sakit sa anit ko hanggang sa may pumigil sa amin at tinulak si Stacy kaya napaupo ito sa sahig. Lucas? Nangangatog nitong sambit. Nakatingin sa mukha ko si Lucas habang hawak nito ang mga pisngi ko. Are you okay? Tanong nito. Kita ko sa itsura nito ang awa kaya napatango na lamang ako at iniwas ang mukha ko. Halika na Melissa, umalis na tayo rito. Hinawakan ko na si Melissa sa braso at hinatak ko paalis sa pwestong yun. Na makaalis na kami ay dumiretso kaming likuran nitong school. Guys, ang yabang talaga ng Stacy na yun. Kung di lang humarang yung isang kaibigan niya, nasaktan siya sa akin. Kita ko ang galit sa mukha ni Melissa. Tahimik lamang akong napapaisip sa mga nangyayari at ramdam ko ang paghapdi ng anit ko. Melissa, alam mo ba kung sinong nag-post nun sa bulletin? Napailing na lamang ito. Hindi ako sure, pero isa lang ang kilala kong galit sa'yo at si Stacy yun. Kita mo naman kung gaano siya kagalit kanina dahil sa Lucas na yun na kinababaliwan niya. Natahimik lamang ako na nakaupo sa bench. Sa kabilang banda, Stacy point of view. Napatingin ako kay Lucas dahil sa nakatingin ito kay Hana hanggang sa pag-alis nito. Ay, humanda ka talaga sa akin, Hana. Di pa ako tapos sa iyo. Napatingin sa pwesto ko si Lucas at galit ito. Why did you do that? Nakunot naman ang noo ko sa sinabi nito. Aling ginawa ko? You hurt her. Napatayo na ako mula sa lapag dahil maraming mga nakatingin kaya sinmaan ko sila ng tingin at dali-daling umalis. Why? Do you have feelings on her, Lucas, ha? Pag naiisip ko pa lang na may feeling siya kay Hana, ay kinaiinis ko na. I'm asking you, Stacy. Galit na sabi nito. Hindi ko siya sinaktan, okay? Siya ang nauna sa aming dalawa. Sinabihan niya akong malandi ako dahil siya naman talaga ang gusto mo. Pagmamakaawa ko rito. Lumapit ako rito at niyakap siya. Napaiyak na lamang ako habang yakap siya. Sinabi niyang, iiwan mo ko at siya ang papalitan mo. Di ko kayang mawala ka sa akin, Lucas. I love you. Nagpaiyak effect pa ako. Di pa ako tapos sa iyo, Hana. Tandaan mo yan. Nasa akin pa rin ang huling halakhak.